Surreal na naman na pakiramdam to. Ayan, salamat. Ayan. Salamat. Ayan. Tapos ito yung pangalawang motor na gagamitin natin, itong Aerox natin. Ito yung Aerox na ginagamit ko sa racetrack, medyo napabayaan na rin. So isa-isahin natin, check upin to ngayon kung ano yung mga dapat ayusin. So first, papalitan natin yung exhaust niya kasi po yung elbow na ginamit dito, ito yung may resonator. Ngayon yung resonator na yun, medyo nahirapan kami itono kasi walang malagyan yung wide bang. So papalitan namin to ng straight elbow, wala ng resonator. Yung muffler, papalitan namin ng mas malaki kasi nga wala na yung resonator, magiging malutong to. Number 2, pangalawa natin gagalawin is yung panggilid. Ayan o, laglag na siya. So papalitan din natin yung air filter, kahit washable naman to, papalitan natin. Meron tayong DNA air filters pinadala. Yung panggilid, papalitan natin. Even though maganda na yung nakakabit dito na set, papalitan din natin kasi may wear and tear po yun. Medyo naluma na yung bola. Yung bushing niya po, nanikit na. So itong part na to nanikit. So bakit naninikit? Pag umiinit po yun, pag walang lubricant, pag naluluma, natutuyo ang langis, o kaya pag pangit yung grasa na ginamit, natutuyo. Nagkokontak yung bakal sa bakal, umiinit, pag umiinit, nagdidikit. Nature na po ng bakal yan, pag nag-iinit, lumidikit para sa mga panday. So ito naninikit, kaya meron kayong mga naninikit na bushing. Yan yun. So, buti na lang naagapan namin. Pangatlo namin gagalawin is yung brake system nito. So, medyo luma na. Maayos pa naman, malinis. Single piston lang kasi. Kota na rin to, nangangalawang na yung bracket natin. Papalitan natin ng Frando brake system. Harap lang yung pwede kasi wala namang pang-Aerox talaga. Tapos yung dito sa brake master niya, harap, left and right, sasama na rin namin to. Papalitan dito lang. Yung sa likod, ang ikakabit namin is Racing Boy na set. So, yung brake system nito, improve talaga natin. Then, sunod yung gulong. Stuck na yung gulong nito. Medyo hindi ko na gusto. Mayugyug na yung unahan, may bukol-bukol na. Papalitan natin to. Siyempre, mitas, grip at any angle, yun ang gagamitin natin dito. Yun din po ang ginamit naming gulong ng Boss Ironman at ngayong endurance ng ERCP, yun uli ang gagamitin ko. Siyempre mag-i-endurance ka. Kailangan dadaan ka sa mga baku-bakong kalsada, mahaba yung biyahe, spalto, semento, tulay, iba-iba. So magpapalit tayo ng front suspension natin. Yung front suspension kasi ng Aerox, alam nyo naman, kasing taba lang ng Mio. Kaya kadalasan talagang sumasagad, nagbo-bottom out yung mga stock. So papalitan natin to ng JBT na adjustable para mas makapal, mas maganda yung play natin at ma-adjust natin siya according sa weight ng rider na gagamit. At yung sa makina. So hindi po natin kakargaan yung makina, i-refresh natin yung head kasi 15,000 kilometers na rin po tinakbo nito. Kailangan nang linisin yung head, sasabay na rin yung FI cleaning at papalitan ko yung radiator niya ng mas makapal, yung 2-line. So yun, 18,000 kilometers. Ngayon lang namin malalaman ang itsura nito sa loob. Gutin mo na yan. O, diba? Malinis. Malinis. So, ang nakakarga po namin dito is UMA na spark plug, UMA na ignition coil, tas accent wire, tapos full system. 18,000 kilometers, ito po ang itsura ng sunog. Medyo malinis-linis kumpara sa ibang 18,000 kilometers. So, ito yung piston niya. Malilinis naman yan. Residue yan ng mga pinagsunugan niya. Normal na nagkakaroon ng ganyan. Pero dito sa Aerox namin, nakakatuwa. Malinis pa rin to kahit 18,000 kilometers na. Pero linisin na rin natin para refresh niya. Tapos si Gerard nang bahala lahat dito. Ayan, let's go. So alright mga Kasibo Nation, alam niyo naman every endurance gaano ka-importante ang gulong. Ito lang naman yung dalawang bagay na kumakapit sa lupa para sa atin. Kasi mabilis na ang takbuhan natin dito, endurance, iba-iba ang tsura ng kalsada, minsan may basa,
Ngayon, 15,000 na yung tinakbo ng Aerox ko. Pudpud na yung stock. Ito yung stock ko. Ayan. So, paano nyo po malalaman pag pudpud na po or palitin na yung mga gulong ninyo? Meron pong tire markings yan dito. Yan, guhit po na yan. Ayan o. May nakabukol. Pag yan po, naabot nyo na, ibig sabihin, palitin na yung gulong ninyo. Dito naman sa akin, hindi pa abot, hindi pa pudpud masyado, pero may edad na yung gulong. Kasi yung Aerox ko is 1 year mahigit na at di naman masyado nagagamit. Kaya medyo lumutong-lutong na rin yung goma. Kaya papalitan na rin natin itong Mitas Touring Force SC. So dati, ang pagkakaalam nyo sa Mitas is puro big bike lang. Ngayon, meron na rin silang mga smaller displacement katulad nitong hawak ko. Ito ay pang-aero, harap-likod. Diba? At so, kung tatanungin nyo naman ako, alam nyo naman saan made ang Mitas, made in Slovenia. So, ito yung dalawang gagamitin natin sa gulong. Ngayon, papadala na natin ito sa kabitan. At bago natin padala sa kabitan, hindi rin tayo gagamit ng stock mugs. Kasi yung stock mugs natin, drum brake yung likod. May gusto kong gawing disc brake. So, nagpabili tayo ng VND na mugs. So, ang kinaganda rito sa VND na mugs, stock po yung design, stock size lahat. Pero, may mga spacers na. Yan. So may mga gumagawa naman nito dati pa na stock mugs, pinapadala sa machine shop. Medyo gagastos pa tayo machine shop. Dito sa B&D mugs, ito no, plug and play na lang. Lalagay na lang yung gulong, lalagay yung disc brake, yung mount sa motor, rear disc brake na agad tayo. Pero may special kaming ginawa. Yung likuran namin, ang gagamitin namin caliper is stock lang. So, yung bracket, papakita ko sa inyo paano rin ginagawa. At panoorin nyo na lang kung paano ikakabit tong lahat ng discuss ko sa inyo ngayon. Walaan nyo ano tong hawak ko. So, brake lang naman to. Front brake, Brando, 2 piston. Dapat, Brembo yung hinahanap ko. Ang problema, masyado nang short yung oras ko. So, dito na lang tayo, Brando. Ano po ito ay made in Taiwan. Made in Taiwan. And also sa quality, siguro hindi naman to medyo nalalayo, no? Pero syempre, alam naman natin, mas better pa rin si Brembo. Walang tatalo kay Brembo. Second option ko, Brando, ikakabit natin. Ang naging challenge ko rito, nag-expect kasi ako na yung disc rotor ko, mas mapapalakihan ko pa. Ang problema, wala akong nakitang ibang disc rotor at ayaw ko rin naman bumili ng mga aftermarket. Kaya ito na lang munang stock. Fortunately, may fabricator kami, nandiyan si Badong Works. Ngayon, nagawa nyo na yung bracket natin. Yes, pipinturahan na lang natin, papa-powder coat natin sa Defy Customs to. So ito, stock rotor, aftermarket na preno, fabricated bracket. Ganyan. So, hindi siya sasabit. Magagamit natin siya. And, bakit nga ba ito? Kasi nga po yung preno. Tignan nyo naman, oh. Single piston. Ilalaban mo sa endurance to. Actually, may mga lumalaban ito para sa endurance. Pero, syempre, minsan lang naman tayo mag-endurance. Let's get the best out of it. Saka, syempre, ginagawa ko itong track bike, eh. Talagang make sense na ito, kesa dito. Alright. So, panoorin nyo paano ito i-assemble ni Master kasi madugo ang bleeding process nito. May prayer na. Ay, sa prayer ka? Naghahabol pa tayo hanggang ngayon sa build. Siyempre, marami rin kami ginagawa rito. Medyo sanay na rin naman kami sa pressure pero nakakabigla lang ulit. Tatlong mekaniko yung gumagawa. Actually, 4 yan, sabay-sabay. Yan, nakakagawa lang kasi kami pag after work. So, naisisingit lang namin. So, ang ginawa namin ngayon is yung preno, mga bracket, harap-likod, palit radiator, wiring. Tapos yung bracket natin, medyo minadali-madali na natin. Pero pagbalik natin after ng ERCP Endurance, ayusin natin yung mga bracket. Lalo na dun sa mga preno. Medyo may kunting like pump. Kaya like dito sa bracket. Kasi kailangan perfect yung naman natin. Kasi preno na so. So,
basta-basta. Hindi basta-basta na pwede lang, okay lang. Pipit yan, hindi. Kailangan. So, may adjustment tayo dyan, may adjustment. Okay lang. Mas maganda play nito pag gun. Aerox suspension, pag-usapan natin. So, isa to sa mga medyo or para sa akin fault ng Aerox. Kasi nga, ito yung stock niya, manipis. Talaga, manipis. 20mm. Tapos, hindi kinakaya nitong shock na to yung performance ng motor. Especially kung gagamitin mo sa truck. Kaya nga yung iba, nagpaparepack para magkaroon ng tension pa. Ang problema naman dun sa repacking, pag tumatagal po, kailangan talaga natin ng maintenance. Ngayon, nagpalit tayo ng ganito. Halimaw! So, ito yung suspension natin. Ang tinatarget ko dapat is JVT. Ang problema, wala tayong makitang JVT. LCM na lang nakuha natin. So, pinagkaiba po nito, sa size pa lang no discussion ako. Ayan 24, estimate natin, round off na natin. Ayan 23. So, yun po, mas mataba. Mas mataba, mas malalaki yung mga springs, mas malaki yung oil capacity, mas malaki yung mga rebound, tsaka yung recoil na magagawa nito. All in all, mas better talaga yung ganitong setup. Ang nangyari, dinagdagan ko na lang nitong T-post. Itong T-post na to, nagdadagdag na lang to ng stability kasi yung stock nating T-post is medyo may manipis pa rin. So may mga semplang or may mga lubak na hindi ma-handle nung ganong kakapal na T-post. Kaya nga minsan sa Aerox, pag na-aksidente, bali agad, di ba? Yun yung bumibigay. So ito, since mag-endurance tayo at talagang sasagarin natin yung motor natin, ni-reinforce natin, naglagay tayo ng... Binili natin isang set na, ayan kasama tong alloy na T-post. Yan. So ito ikakabit natin sa kanya. Hindi na po ito adjustable pero maganda na po yung rebound nito. Partner na rin po ng magandang suspension sa likod, hindi na talaga kailangan na adjustable. So panoorin natin to kung paano ikakabit ni Master, tsaka paano niya i-disassemble para makita nyo rin kung paano nyo gagawin sa bahay ninyo. Okay mga Kasiwa Nation, itong part na to is medyo technical. Pwede akong magkamali, pwede rin tayo maging tama. Pero ito base lang sa experience ko. Mag-upgrade tayo ng radiator. Gagawin natin 2-liner. Papalitan na rin natin yung hose kasi nga naman, malaki na yung fluid na magpapass through dun sa mga stock na hose. So palitan natin na mas matibay, mas maganda. Water pocket ng block mo, ganun pa rin ang size. Yun pa rin ang original cooling system mo. Hindi magbabago yun. Kumbaga parang, in layman's term, masasayang lang yung upgrade mo dito kung hindi mo rin i-upgrade yung water pocket. Ang akin naman, base naman sa experience ko, opo, maliit nga po yung water pocket, yun pa rin yung cooling system mo. Pero yung dadaanan niya naman kasi, mas malalaki na, mas mahaba yung ikot niya. So yung coolant, imbis na bumalik agad ng mainit, mas malayo na yung travel niya para lumamig. Diba? Yun yung hinahabol ko doon, yung paglamig na lang niya. So yun ang gagawin natin, kaya upgrade natin. Kasi sa endurance, tuloy-tuloy ang andaran doon, walang humpay. At alam nyo naman yung sakit ng scooter. Pag lumamya, parang wala kang motor. So panoorin natin yun kung paano gagawin ni Master. I-drain niya pa yan, papalit na rin tayo ng kulay. Parang hindi naglalaro yung laruan niya. Ito. Kita ko na. Ayan. So, tabasan mo yan. Kaya hindi siya nagbabounce. Hindi siya Oo. bumabalik. Kaya nakapit agad. Oo. Okay. Sige pre. 5, 4, 3, 2, 1, uling! Alright!
sige ba, tutukan niyo pa. Pero guys, napagalan na natin lahat. Ayan, konting-konting na lang siya. Yung lakas ng training na. Testing na lang. Tapos yung mga ilaw na lang. Okay na to. So alright mga C1 Nation, no? So kulang na kami sa oras, may ginagawa pa rin sila. Ngayon, ako nang titira dito. Dito tayo sa air filter side. Naka-washable na ako, pero syempre, shoutout muna sa DNA. Meron tayong DNA air filters na galing pa from Greece. So, malaki ang technological advancement nito. Tignan nyo, ha. So, ang gusto ko rito sa DNA is talagang pinag-aralan nila to nung ginawa nila to. Meron tong 4 layers of special cotton na galing mismo sa kanilang department. Sila mismo nag-research kung ano yung mga element na gagamitin nila para mabuo to. So, unbox na natin. So, yun ang DNA air filters natin. So, kung mapapansin nyo, malaki talaga yung air na tatanggapin dahil the filter itself is malaki. Tignan nyo yung stock, oh. Konti lang. Tignan nyo yun sa DNA. O, di ba? So, more hangin, better combustion. Kasi, i-remap din namin to. So, makokontrol namin lahat ng papasok. So, DNA tayo all the way. Meron din tong manual on how to maintain. Pag nakabili mo na. So, panoorin nyo kayo, kakabit natin. Madali lang to, kahit kayo kaya nyo sa bahay. Oh, pandumi. Ang dumi. So, bago natin lagay, palinis muna natin to lahat. So, madali lang naman install to. Lalapat nyo lang yan. Basic na basic yan. No? Wala akong special skills na kailangan dyan or special tools. Ayan. Ayan lang. Laki ng filter. Galante sa hangin to. So, explain ko lang ba't kailangan magpalit ng air filter para hindi upo sa nakakaalam. Kung gusto nyo naman daw ng mas malakas na hangin, ba't di na lang daw tanggalin? Well, masama po kasi yan. Pag nakahigop po tayo ng buhangin or mas malalaking debris na dediretso sa makina natin, yung mga sensor ng FI natin, yung fuel injection system natin, or yung parang tinatawag nilang carburetor doon, dudumi. Kaya ka-problema tayo dyan. Sensitive pa naman yung mga sensors na yun. So, mas maganda mag-air filter tayo. Wag na ho natin gawin yung ginagawa dati sa mga karburador, yung straight. Hindi ko na ho ina-advise yun. Kung gusto nyo ng magandang air, improve natin yung air filter natin. Katulad dito yung DNA. Nakakabit natin yan. So, naikabit na natin yung air filter natin. Tapon na natin itong luma. Actually, hindi ito tapon. Pwede natin ito hugasan. Sayang, magagamit pa natin ito. Washable air filter. Ano po yan? One time nyo lang bibilin habang buhay na sa inyo yan. So alright mga C1 Nation, 2 AM na. Magda-dyno pa kami. Magre-remap kami ngayon. Ngayon lang namin natapos lahat yung build. Nahirapan kami dun sa preno sa unahan. Kasi yung mga unang nagawa namin yung bracket, medyo tabingi-tabingi. Sumaside yung brake pad. So umiinit agad, naninikit. Yung sa likuran din, since wala naman talagang nabibiling bracket dyan, nag-fabricate lang kami ng amin. Trial and error, tapos testing, kaya inabot kami ng alas 2 ngayon. Pero ito na, it is what it is. Magre-remap na tayo at ang gagamitin natin tambucho, ito. Yung ating Wheeling GP1 Titanium. Mas iba yung resonance ng tunog nito kasi titanium na to Mas mas compact din yung materials sa loob. Ang problema namin, wala pa kaming map para dito. Kaya magda-dyno kami ngayon. Astos na madaling araw.
endurance ride, long ride. Pwede ba tayo hindi mag-change oil? So, this time, ito ang gagamitin natin ngayon, yung Shell na long ride. So, nakalagay dito, up to 6,000 kilometers daw. So, malaman natin ngayon kung magbabago yung performance niya. Nung una, hanggang huli, kasi 24 hours kami sa 700 kilometers. So, yung stress nun sa makina, mabigat talaga. So, tingnan natin kung magpe-perform to ng maayos. Ito ang gagamitin natin ngayon, bagong-bago. Shell Advance Long Ride. Is this some kind of miracle we didn't see? Even if we're apart, we're getting So, Lord, mga Kasi1 Nation, nakita nyo na yung dalawang motor na niready natin para sa endurance. Ngayon, tatakbo na tayo, isasampa na nila yung motor ngayon. 4 hours from now, lulusob na kami sa grid. Natapos na yung motor, ngayon, sasampa na siya. Up! Hindi natin malalaman kung sulit yung mga puyat at pagod namin ng ilang araw, magkakasubukan kung yung mga ginawa ba namin dito ay tatagal. At syempre, lagi nga namin sinasabi, ang finish line po ay nasa bahay. Kaya let's be safe and be fast. Tas welcome sa ERCP Endurance Challenge. Let's go! zero in zero.